Okay, good morning. Kumusta po ang mga magaganda at gwapong leader ng Gios Church? Yun pong yung salitang sagot na okay lang po. Ayun. Pagka nakakarinig ako ng ganon, ikinokorek ko. Sabihin natin, okay po. We're good. No? Kasi pagka nilagyan natin ng lang, parang may doubt. Okay lang? O no, sige. Pero at least we're good. So, ilan na po ang mayroong characteristics ng leaders na ayon po sa ating napag-usapan? Kayo po ba ay learners na? Kayo po ba ay leading by example na? Tayo po pala? Tayo po ba ay leading by example na? Tayo po ba ay appealing? Tayo po ba ay dreamer? Tayo po ba ay emphatic na? No? So, it's a work in progress. Hindi naman po yan after ng teaching na to, naku, possess ko na lahat yung apat na yan at yung yung ikalima ay mapopossess ko pa ngayon. So, bago po tayo magsimula, it's exactly 10:35, so let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We thank you for the opportunity to continue learning as we are the leaders of this church. Thank you for that opportunity na maging bahagi kami ng mga gawain dito sa Gios. We pray, Lord, that as we continue to learn from you, touch our hearts, touch our minds, Panginoon. Ibukas po yung aming mga puso't isipan na amin pong maunawaan ang iyong mga dagdag na kaalaman para sa amin. Lord, bagamat may mga aral kaming natanggap, huwag pong magsawa ang aming puso't isipan na tanggapin pa ang iyong mga leading, ang iyong mga pagtuturo para po sa amin. At dalangin namin na patuloy ang mga ito ay maging tanglaw namin sa aming pong mga buhay, maging gabay namin sa aming pong pang-araw-araw na paglakad tungo sa kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, and Lord, we ask the leading of your Holy Spirit sa akin, Panginoon. Kayo po yung siyang kumilos on my behalf. Kayo po yung manguna, put the right words and the right thoughts, Panginoon, habang isinishare ko po yung mga salita mo, yung mga pag-aaralan namin, mga characteristics pa ng isang leader. And for my brothers and sisters, Panginoon, hawakan nyo rin po ang mga puso't isipan and open our hearts, our minds for learning na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat sa iyo. Ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, so supposedly, ito po ay last week, pero we give way para po dun sa pagdidiscuss ng baptism, which is also an equally important na topic na atin pong dapat na matutunan. So, sabi ko nga po kanina, ay ayaw umandar nung aking clicker. O de wag, ayan na lang. Okay, so kanina nga po, yung leaders sa characteristics na napag-aralan natin, we are learners, we lead by example, we are appealing, we are dreamers, we are empathic, and now we are risk takers. Now, ano ba yung risk? Mamaya pag-aaralan, hindi ko na-edit. Okay, so but before that, ito po ay atin munang panoorin. Nako. Hindi raw ako connected. Saglit. Ayan, meron po tayong mapapanood na maigsing video. Medyo maliit po, hindi ko alam kung paano siya lumalaki. Sabi diyan, until you do not take risk, you won't achieve your target. So, tignan na lang po, focus your eyes dun po sa mga manok.
Ayun, okay. Finally, nakita po natin. Tanong, ilang manok yung tumalon? 4. Sino yung mga manok na malalakas ang loob? Ilan yung malalakas ang loob? 3. Okay, so bakit nyo nasabi na malakas ang loob niya? Nung 3 manok. Tumalon agad. Ayun, tumalon agad. Di ba? Tumalon agad yung 3 manok. Di na siya ngayon, ano naman ang napansin nyo dun sa ika-4 na manok? Ayun. Nag-iisip pa. Oh, tatakot. Napagod ako sa kahihintay. Napagod siya sa kahihintay. Ano pa po yung napansin nyo sa manok? Nag-aalinlangan siya. Nag-aalinlangan. May kaibahan ba siya ron sa 3 manok? Meron. Doon sa characteristics meron. Pero physically, pare-pareho naman silang may pakpak. Tama? Pare-pareho nilang kayang lumipad. Pero the difference is, the 3 first manoks are risk takers. Sige, nung nakita nila, talon tayo. Kabila tayo. No? Hindi naman sila nag-aya-ayaan, di ba? Hindi naman sila naglingon-lingunan. No? Tara na. Wala. Sige, nung nakita nung unang 3, talon na. But the 4th manok is hesitant. Ayaw niyang tumalon. Pero meron siyang characteristics, may pakpak naman siya. Kung ano yung nagawa nung unang 3 manok, kaya rin niya. And eventually, ginawa rin niya after several urong sulong. So sabi diyan, until and unless you do not take risk, you won't achieve your target. Gusto rin niya yung target nung unang 3 manok. Ang target ay kumabila doon sa pinitak. Ayan ba yun? Pilapil. No? Yun din ang target niya na nagawa nung unang 3 manok. Now, let's proceed to our topic. Leaders are risk takers. Okay, so when we say risk, it involves uncertainty. Hindi ka sigurado about the effects and implications of an activity with respect to something that humans value. Katulad kanina, talon yung 3 manok. Di nila alam kung malaglag ba sila dun sa tubig. No? Kasi uncertain sila. Hindi nila sigurado. Now, meron kasi tayong tinataya every time we take risk. Now, so what do we mean when leaders are risk takers? It is when the act of leading involves guiding a team or organization through change with no guarantee. Tingnan natin yung unang may underline. Leading, it involves guiding. So leading, sino ba'y magli-lead? Tayo. No? We are leaders on our own way. Leader ka ng department mo, leader ka ng ministry mo, leader ka ng sambahayan mo, no? But then, there is a change na gusto mong magawa. But there is no guarantee, no? Of success and hoping to come out better on the other side. Pero still, we are risk takers. Even our faith, may risk yan. No? Kasi ang Tagalog po ng faith ay sampalataya. Tama po ba ako? At sa sampalataya, merong word na taya. Di ba? May taya dyan eh. Kanino ka sasampalataya? Kanino mo ibibigay yung faith mo? No? So may taya. And then also, your pananampalataya, meron ding word na taya. So, let us be very careful, be very mindful, and purposeful sa pinagtatayaan po natin ng ating faith. So, hindi basta-basta ang mga sinasamahan at gino-join na natin ng mga kung ano-ano, no? Okay, so our verse ay from Proverbs 22 verse 3, a prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences.
Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Okay, so risk. Lahat po ng bagay ay may risk, no? Lahat ng pinaplano natin ay may involved na risk. Okay. As leaders, what are the risks of leadership? So first, the possibility of physical harm. So alam naman natin to, yung mga mahilig example na lang, mga mahilig pong pumunta sa luneta, yung mga leader doon. Di ba? They are risking their own self. Kasi baka meron na lang bumaril sa kanila. The leaders of an army. Di ba? So they are very vulnerable. Nakalantad sila sa physical harm. No? At once that you lead an organization, lalo na't ito ay medyo physical or medyo there is also, it imposes physical harm on us. Financial harm din. Kasi as leaders, iba yung tanaw sa'yo, para bang leader ka, ikaw yung magpo-provide. O kulang to, takbo tayo kay leader. O, sabi ni President Marcos, magiging 20 bigas. Punta tayo sa Malacanang, mag-rally tayo doon. Sisihin natin yung leader. No? So, lahat ay nasa leader. So, si leader rin naman takes the responsibility and the accountability na kahit papano to provide for the team, for the members. Now, reputation loss. Isa ito sa itinataya ng isang leader. Sabi nga po, sa isang leader, you are as good as your exit. Parang pagka nagretiro ka, kung paano ka nagretiro, yun yung mananatili sa iyo na tanaw ng organisasyon. Limbawa, ang isang public school teacher ay na-involved sa corruption. No? Siya pala yung tumatanggap ng pera ng paaralan at hindi niya inire-report with transparency. At nakasuhan siya doon at nagkaroon ng immediate action. Ang sanction sa kanya ay magretiro siya sa ayaw at sa gusto niya. So that reputation, yun yung matatanim sa iniwan niyang organization. No? Yun yung matatanim na reputasyon niya doon sa kanyang opisina, sa kanyang iniwan na departamento. Alam naman natin, di ba, yung mga government offices. Ay, ito kaya natanggal yan sa trabaho dahil na-involved sa corruption ng injection. Without going back sa mga na-invest niya na mga magaganda, in a snap of one finger, nabura po lahat ng mga magagandang ginawa ng leader na yon kasi nagkaroon ng twist yung kanyang reputation. So as leaders, we also should take into account yun pong ating mga reputasyon. So, as leaders, hindi na bagay sa atin na nakikita tayo sa karsada na lalamye-lamyerda at para tayong siit ng kawayan na bawat madaanan mo ay nasasabit ka at kung ano-ano ang mga nagiging sharing at narrating of hearts. Hindi na po tayo ganon. Because as Christ, as children of God, dala po natin ang pangalan ni Jesus, dala natin ang pangalan ng Diyos, so we should take care of our reputation. Now, another risk of leadership is the failure of programs implemented. Ito, madalas tong issue. Oh, may ganyan na naman. Baka ningas kugon. Naku, ilan na lang ang a-attend dyan. Baka sa unang 3 Sunday, merong 20. Sa ika-4 na Sunday, 18. Sa ika-5, 15. Hanggang sa matira na lang ay 5. Pero nagtitake pa rin ng risk ang leadership. I-offer natin to. Gawin natin to. Kasi baka makatulong sa paglago ng bawat isa spiritually. So talagang tinatayaan. No? Pero bukas yung isip nung mga nagplano na merong risk. Na paano kung hindi mag-succeed? Paano kung hindi ma-receive ng maayos ng mga members? Paano kung di nila gusto? Pero, yung taya ay nakabase sa faith. Doon sa sampalataya natin na ito ay ipinanalangin na, ito ay ikinonsulta na sa Diyos, at ito ay magwo-work according to God's plan. Now,
Risk of leadership also involves accountability. Kasi syempre, if you are a department head, if you lead a team, gusto mo na yung mga kasama mo ay ma-involve doon sa ministry. So, tatayaan mo siya. Halika, mag-train ka ng mga instruments. Baka magustuhan mo o baka nandyan ang talent mo, baka nandyan ang calling mo. So, nag-i-invest ng oras, ng pagod, pero may risk. Baka pag natuto na, ikayabang naman nung natuto. Di ba? Baka pag natuto na, hindi naman niya gamitin sa ministry. Pero as leaders, hinihikayat natin yon, di ba? Tinatayaan natin, halika, sama ka doon sa activity. Baka maging okay sa'yo at kumaga ay mainggan ka na magpatuloy. Kasi yun yung isa sa natin sa isa sa pinoprogram natin, if we are having fellowships, yung mga bago, ay maramdaman yung sense of belongingness. At maramdaman niya that he or she is part of the church, part of the family of Jesus. So may accountability rin po na nakataya dyan. Kasi tatanungin sigurado, di ba ikaw nag-recommend ron? O di ba ikaw ang nagbigay ng malaking score doon? O na-hire yan teacher na yan. Bakit? Di ba ikaw nag-interview dyan? Kumbaga, sa'yo ang bagsak ng sisi, sa'yo ang bagsak ng tanong, in case na hindi nag-perform ng maganda yung nirecommend mong tao. Very vulnerable tayo dyan, Brother Arnold? Next, what are the things that are risky? Yun bang talagang, teka lang, paano nga ba? Okay, una, our investment. Napaka-risky niyan. Di ba? Maglagay ka sa bangko. Naku, baka ma-hold up ang bangko. Baka ma-bankrupt ang bangko. O yung savings mo, ilagay mo sa arkansya. Naku, baka makita ng kapitbahay. Mapasok yung bahay, mawalay arkansya ko. So, nandun lagi yung pag-aalala. No? Naku, naubos na yung savings ko. 300 na lang ang laman. Baka magkasakit ako bukas. Naku, baka ba-ospital ako. 300 lang ang laman ng pera, ng wallet ko. No? May mga risk pa rin yan. Even the insurance, di ba? Hindi ko na ma-recall kung anong insurance po yun na talaga namang napakaganda ng performance way back nung mga 2000 yon. Pero, nabankrupt pa rin. So, eventually, hindi nakuha nung mga nag-avail ng mga insurance na yon yung kanilang inaasahang benefit. So, even our retirement. Baka mamaya, we are aiming na magre-retiro ko ng 65. Ang ini-invest mo is so much physical stress. So, may risk din doon. Hanggang sa hindi mo na ma-enjoy yung retirement time mo. No? Kasi baka nga pag nag-retiro ka, ang lagi mong kabanding, ospital, ang lagi mong sinasakyan, wheelchair, at saka ambulansya. No? Kasi yung risk. Kaya nga, as early as now, habang may mga panahon pa, careful tayo sa kinakain natin, sa finifeed natin sa ating katawan. O, kung very sweet tayo, ang risk nun, sooner or later, make it sooner, o medya ka na. May diabetes. O, di ba? Pagka mahilig ka sa mga unhealthy foods, so sooner or later, baka yung kidney mo ay matamaan. Business. Sabi nga po, do not put all the eggs in one basket. If you are gifted with business strategic skills, alam mo na hindi mo i-invest dito lahat ng pera mo. Lalo ngayon, ang social media, ang ganda ng mga promotion. Diba? Parang open-minded ka ba? O, diba? Yung mga ganon. Tapos mag-invest ka lang ng 1,000. Yung 1,000 mo magiging 1,500. So, pag nag-invest ka ng 2,000, magiging malaki. Math yun hindi ko kayang tuus-tuusin. Pero, bear this in mind. The reality, hindi tumutubo ang pera ng more than 10% sa isang lagayan. Even bangko, 2.5 nga lang yan, di ba? Even ang i-invest mo sa, yung hindi mo pwedeng withdrawin, time deposit,
kahit na mag-invest ka ng 1 million, after a year ng period ng time deposit mo, ang tinubo lang nun siguro is 10,000. What more, ito, konting investment, tutubo ka ng ganon. Kumbaga, pinadadama kasi tayo. Pinadadama. Iniinggenya hanggang sa, gusto ko pang mag-invest. Ito, naku, manghihiram ako dito para i-invest ko ron. Kasi ang return of investment ko, pag naglagay ako ng 50,000, meron agad akong 20,000 sa loob ng 3 buwan. So, those are very risky investments, no? Even our knowledge, baka yung stock knowledge natin, way back, 19 kopong-kopong, panahon nila lapu-lapu, naiiba po ang karunungan natin ngayon, no? Dati nga, yung hardware, tatanad ko, elementary ako, ang alam ko lang na hardware ay yung tindahan ng pako, at saka ng kahoy, at saka ng yero. Pero ngayon, meron ng hardware na nasa computer, di ba? Yung mouse. Siguro naman, alam naman natin lahat na yung mouse ay hindi lang siya daga, kundi ginagamit na rin siya sa computer, no? So yun, nagbabago talaga ang knowledge, no? At kailangan, we keep ourselves updated. Kundi, magkakaroon tayo ng risk na raten yung ating knowledge. Kumbaga, nandito ka pa sa era ng 1960s, 2024 na. No? Though hindi naman natin i-disregard yung mga learnings natin noon. Pero we should select which are applicable sa ating present time. No? Baka ayaw mong maniwala sa mga gamot. Gusto mo pa rin yung herbal. Pero, baka yung may new findings na yung dahon na yon ay hindi na applicable sa composition ng ating katawan ngayon, dala ng ating mga kinakain. Baka sa halip na makatulong itong herbal medicine, makasama pa. So yun pong ganon. We should be wide readers, we should be updated with the trends, no? And even our relationships takes risk, no? Hindi naman natin masasabing, 25 years na kaming mag-asawa and 25 more to go. Kasi you are putting pride on yourself. Kasi ikaw na yung nagdidisenyo sa sarili mo na, we will be spending 25 more years together as husband and wife. Paano kung ang isa sa inyo kunin na ni Lord? So, hindi na umabot doon sa 25, nasa 24 and a half lang. Diba? O kaya naman, our relationship as boyfriend and girlfriend is very perfect. Alam ko na pagdating namin bilang mag-asawa ay napaka-smooth sailing din. But that's not the reality. There are risks tungkol po doon. No? Hindi ko naman po dinidiscourage yung mga pero we should be open with that aspect ng isang relationship. No? Now, gano'n naman pala na very risky yung mga pinag-usapan natin, ginagawa pa rin naman natin, nag-i-invest pa rin naman tayo. We invest on our relationship. We invest on our health. Because taking measured and balanced risk or yung calculated risk is proof of our faith in God. Kasi hindi lang naman tayo nagpaplano para sa ating sarili. Lahat ng plano natin as Christians, ito muna ay idinudulog natin sa Diyos. Hindi ka nagpaplano na ikaw muna, saka mo idudulog sa Diyos. Dapat mauna, Lord, guide niyo po ako sa pagpaplano ko about this. About this, about this. Now, eto, di ba? Ito yung mga famous Bible characters who took the risks. Alam naman natin siguro yung kwento ni Abraham. Wala siyang tanong-tanong, ialay mo yung anak mo. Risky yon, tagal niyang hinintay. Pero, he took the risk. Sabi ni Lord, sige, ialay mo. And what happened? Pinabayaan ba niya na mamatay yung anak? Di ba hindi? Noah also took the risk. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Ano ba? Hindi pa natin nararanasan ng malaking baha. Ulan nga lang na hindi makabasa ng enough ng lugar natin ay magagawa pa tayo ng ng arko. And also Jesus took the risk because of persecution and rejection. No? Sa story ng Bible, hindi naman lahat perfect kay Jesus. Diba?
Di ba? Hindi naman lahat ay nagmamahal sa Kanya. May mga nag-reject, may mga nag-persecute. But why do these people took the risk? Yung kay Abraham, a God-sent risk is always tied to His promise. Promise sa kanya ng Lord si Isaac. So, may promise doon. At yun yung pinanghawakan ni Abraham. As well as Noah. Noah and Jesus, a God-sent risk is always tempered with His protection. No? As children of God, hindi po tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak. Di ba? May kanta, He goes before me. Yung gano'n, hindi ako marunong kumanta eh. Basta yung gano'n, may lyrics, no? Yung mga, bago natin mapuntahan yon, alam na ni Jesus, alam na ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa atin doon, no? Okay. Now, the good news is, risk can be mitigated. Tayo nga, yung earthquake. Ano ba yung mga vulnerable na risk sa atin? Earthquake, di naman tayo safe dyan. Diba? Pagka nga nag-earthquake dito, sabihin ng teacher, ma'am, di ko nasasamay kinder kasi po magulo. Bakit? Pagka lumindol, hindi kasama yung kinder? Sabi, pagka may fire drill, ma'am, wag na natin sama yung 1, 2, 3 eh. Magkakagulo lang, baka laruin yung apoy. Bakit? Pag nagkasunog, bigla silang mag-evaporate, hindi sila masasama. So, may risk din. Kailangan ma-organize yun. Tayo rin po ganon. The good thing is, it can be mitigated. Mapipigilan, meron lamang po tayong tinatawag na contingency plan. Lahat po ng mga bagay ay may contingency plan. Halimbawa, nag-outing ang church, pinlano, hindi mawawala sa plano ang contingency plan. Paano kung hindi sumama lahat? Ano ang plan B natin? Ito po yung tinatawag nating, plan A natin, ito ang sasakyan. Bus. Hindi obra ang bus. Plan B natin, baka po pwede ang mga jeep na pampasahero. Papara tayo dyan. Tingnan kami sa Bataan. Contingency plan B. O hindi pwede, mainit. Baka yung mga dual citizen, kung ano mangyari. So, plan C, hanap tayo ng ibang sasakyan. So, those are the contingency plan. But again, these plans must be anchored on God's purpose. No? Now, paano tayo gagawa ng contingency plan based on God's purpose? Okay, so R. Render all our plans to the Lord. No po. I. Independent from God, we are nothing. S. Seek God's guidance. And K, keep the faith. Nandun pa rin po yung risk, pero mitigation aspect. Bakit? Sabi po kasi sa R, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sabi po yan sa Proverbs 19, verse 21. Talaga naman, ang dami nating plano. Lalo na yung pagka nandun tayo sa YAPI ba yung term? Yung young professionals. O dati na yung word na yun. O yung mga young professionals, ang daming gusto. At the age of 25, manifesting, meron na akong own savings. Pag nag-30, meron na akong car kasi binayaran ko from 25 to 30 years old ako. Tapos pagka 35 na ako, meron na akong bahay kasi mag-i-invest naman ako ng bahay. Then 35 to 40, mag-aasawa na ako kasi meron na akong kotse, meron na akong bahay, meron na akong savings. But let's remember, many are the plans in our heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa I naman, I can do all things through Him who strengthens me, Philippians 4:13. Then, sa S, seek God's guidance, Psalms 25 verse 4, show me your ways, Lord. Teach me your paths. No? Maaaring may mga born sa atin na marurunong, pero kung magre-rely lang tayo doon sa runong na yon, po pwedeng alisin sa atin ng Lord. Lalo na if hindi siya nalulugod. And then,
James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pagka kinukulang na tayo ng karunungan, pray tayo ng karunungan. And sa K, keep the faith. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. From Mark chapter 11, verse 24. So, contingency plan is yung risk. Okay po. So, though we are risk takers, the risk, the plans should be anchored on God's purpose. Sige po, let's pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po minsan pa sa pagpapaalala mo sa amin na may mga bagay dito po sa buhay namin sa mundo na talagang they are risky. That we should take risk, Panginoon. We take risk not because we rely on our own strength. We take risk not because we rely on our own knowledge, but we take risk because we have faith in you. Lord, dalangin po namin na palaguin mo yung faith sa amin, Panginoon. Yung faith na lagi namin, Panginoon, isasangguni sa iyo lahat po ng aming mga planuhin. Sangguni namin sa iyo, Father God, lahat po ng aming gagawin. And we know na kayo po yung siyang magdadirect, kayo po yung siyang magbibigay sa amin ng kaalaman para po ito ay magawa namin ng may katagumpayan at sa dulo ay ikaw pa rin ang mapapurihan namin sa lahat po ng mga pagpaplano. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at patuloy namin dalangin na lagi niyo pa rin po kaming idako sa pagkatapos ng service ay bigyan niyo pa rin kami ng oras para po patuloy kaming mag-aral, patuloy naming palaguin ang aming mga sarili as leaders of this church. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen.